Sa'yo mo. Nagkakape ka? Sarili mo lang ginawan mo. Hindi, nakalive ako. Sino yan? Isabella Strahan. Why? Oh, why? Wow. Tingnan mo. Siya is tinaskip niya ng school yung mga anak niya. Mr. Witnesses. Kasi nga hindi sigurado eh, sabi. Paano kung wala lang? Yes. Hindi yun. Ba? Tingnan natin mga Yahoo News, no? Ito. Strahan's daughter sheds happy tears over health updates. May cancer. Tapos, ito eh. Pioneering US-born sumo wrestling champion Akebono dies at age 54. Ang kinamatay nito, ano eh. Okay dito. Heart failure, 54, nag-heart failure na. Oh, watching from Iloilo, Barbajane Lirico Montano. Watching from Bulacan, oy, Luis Lee. Good morning, good morning, good morning. Good morning dito. Good evening sa inyo. Okay? Yan. Christina, good evening. Good evening sa iyo. Christina Pinca. Gising Maharlika, musta eclipse experience? Oy, Val Boniel, good PM, good evening sa iyo, good evening sa iyo, no? Good evening, Sir Jason, good morning there. Pamela Doran, yeah, good morning, good morning. Romel, good. Happy Eid Mubarak sa inyo, sa mga kapatid nating Muslim. Okay, ito, yan, magla-live ako. Tagal na ako, last na nag-live, sabi ko,
Kailan ba ako nag-live? Last week pa? Kasi camping ako ng weekend eh. Tapos umalis kami ng Saturday ba ako last nag-live? Or what? Friday yata. Okay, sagutin natin. Tio Junior, bro, ask ko lang, naging visible ba pagdaan ng buwan bago na-recover ang araw? Naging visible ba pagdaan ng buwan bago na-recover ang araw? Huh. Teka. Hindi. Hindi, no? Yung when you see yung bago mag-eclipse, nakita mo ba yung moon? Malayo eh. Mataas daw yung sun. Mataas siya. So, maliit lang yung sun. Kaya malayo siya. Hindi, pero hindi mo nakita yung buwan, di ba? Oo, nandun na siya sa gitna. Yan, nakita natin. No, hindi. Ano lang siya, madilim. Nakita namin siya nung dumikit na siya dumikit na siya. Nung dumikit na siya. Ayan, address natin yan. Gising Maharlika, fake ba talaga nangyari sa eclipse? Are demons going outside of its portal? Okay, to guys, no, lilinawin ko na lang sa inyo. Dean St. John, good morning. Robin Panes, good evening. Ito, lilinawin ko sa inyo. Hindi fake yung eclipse. Totoo yun. Don't believe everything na makita nyo sa social media, sa TikTok, sa FB Reels. Yung iba feeling, lalo yung mga kababayan natin sa Pilipinas they feeling experts kasi may napanood na video, no? Yung ibang videos altered. And then yung ibang videos bias Yung pictures na Yeah, pati yung ibang pictures, nape-fake Pero ako sabi ko we traveled over there. Nagpakahirap kami pumunta doon to bring to you yung first-hand experience. Kaya sabi ko, raw footage Okay, so may explanation. Kaya hindi mo siya makikita. Kasi nga, iba yung iba yung rotation niya as compared sa, may nagko-comment kasi, kasi pagka nakakita naman kami ng moon, di ba? Everyday. Kaso hindi naman everyday nag-eclipse It's a certain, Robin Panes, flat earther lang din I don't know guys, no? Yung iba kasi, no, yung iba, parang kinain na ng conspiracy yung utak. No, lahat na lang, everything is about conspiracy. Ako, I'm a proud to be a conspiracy theorist, pero lahat na lang Lahat na lang talaga. Yung iba nga mas magaling pa sa akin Ako mismo nag-witness Alam nyo ba, na pag nandun ka doon sa moment na yon, hindi ma-pick up ng camera, lalo-lalo na ng phone lang. Sa misis ko, iPhone gamit ako, Samsung. Yung Samsung ko nga, merong parang night vision sensor kaya medyo maliwanag pa yung sensor na ginamit, kaya akala nyo maliwanag, pero madilim talaga, no? So, hindi ma-pick up, kaya sabi ko, just savor the moment, kasi hindi ma-pick up ng camera yung actual na nakikita mo Okay, lalo nagtakip na, wala, parang liwanag lang siya. Okay, ano pa ililinawin ko, no? Kasi ganito yan. Unang-una, kahit hindi ako pumunta doon, totoo yung eclipse. Yung iba kasi hindi, man-made dyan. We don't have the capability yet to do that. Kaya nga, di ba, nagpalipad sila ng rockets para pag-aralan yung eclipse, di ba? Kaya nga sabi nila, para daw pag-aralan ng NASA, paano padilimin, because they don't have the capability yet. Hindi, paano explain, how can you cover the sun, no? Napakalaki ng niyan, coverage niyan. Yung konting silip. Yeah, yun nga, no? Kaya nga kung i-analyze nyo yung video ko, yung dumilim, tapos konting silip pa lang nung sun, lumiwanag na. Konti pa lang yan, ganito pa lang, ganito yan, nagkatapat sila. Sumilip lang ng konting ganun, lumiwanag na. Ganun ka-powerful yung sun Okay? So, it is really hard to cover it up. Okay? Robin Panes, sabi lang nila wala kami nakita. No, wala kami nakitang rocket habang dito sa area namin. No, sabi lang nila. Kaya hindi ko dinidismiss pero wala akong nakitang rocket na lumipad. Okay, so ito sasabihin ko sa inyo, totoo yung eclipse, hindi yan man-made because we don't have the capability yet. Lilinawin ko yan
And isa pang evidence, since time immemorial, recorded in history na nagkakaroon ng eclipse in the past. Meron nga tayong kasama dito na nag-comment oy, nung bata ako, sabi ng lolo ko, ganyan. Nagkaroon ng eclipse, dumilim. Yeah, kasi nung unang panahon, may eclipse na. Don't tell me, nung unang panahon, meron na silang mga rockets, meron na mga AI. Wala pa. So, maski sa mga older books, naka-document na meron na eclipse. Yan yung ginagamit ng mga false prophets nung unang panahon no? Lalo na sa sa Egypt, para sabihin nila na may power sila, sabihin nila padidilimin nila yung mundo. Sa Mayan naman, kaya nga explanation nila kinakain daw ng dragon yung sun. Kinakain ng dragon. So dati pa merong eclipse. So don't tell me kahit sa Bible na Robin Panes, that is true. Ayoko lang banggitin kasi may mga experts dito no? Baka i-bash ako. Ayoko lang banggitin yung Bible kasi pagka ganyan, magbabanggitan na ng mga Bible verse. Hindi naman tayo, well-versed sa Bible. No? Pero ibig sabihin, recorded in history na meron ng eclipse. Don't tell me, nung unang panahon, meron ng mga rockets. Hindi pwede. Yes, makakuha ng actual nanonood na nagip ng kalaman. I don't know. Pero yung sa side namin, wala kami nakita Wala kami nakita sa side namin. So, siguro dahil actually, Pamela Duran, yung statement mo, nanonood din ako Actual nanonood din ako Ang problema siguro kasi napakalaki ng dinaanan, no? Kasi nasa kami, nag-drive nga kami ng di ba? 3 hours to Waco, Texas. Samantalang yung NASA, I don't know kung saan sila nag-launch. Kung gaano kalayo sila. Okay, yan, pa-share na ni. Hi, magandang gabi. Needs Bongat Wallison. Good evening, sir. Watching from Real, Quezon. Oy, Francis, pauna. Yan isa sa mga lugar sa Quezon na hindi ko napuntahan. Real. Dati ako medrep Inikot ko yan Yung buong Quezon. Ang hindi ko napuntahan yung Real Quezon na yan. Okay, ano pa? Flat Earth. Okay guys, no? Dapat kasi i-balance yung information na nakukuha nyo no? Or lagyan nyo ng limit. Hindi lahat, Like example, in terms of usapin ng flat earth, kasi yung pagiging flat earther, na i-connect sa religious aspect, like, mayroon tayong firmament, no? May covering. Yeah, as of today, no, so siguro lilinawin ko na sa inyo yung stance ko diyan kasi yan nga sabihin ko na si Pamela nakapag-chat sa akin. Sabi ko, alam niyo both sides sa akin galit sa akin Dati member ako sa Flat Earth Philippines, sinipa ako nung nakita nagpunta ako sa NASA. Tapos meron pang isang Flat Earth group, Amerikano naman, no, Amerikano, ini-English ako talaga. Message pa ako, galit na galit sa akin. Bakit daw ako nagpupunta sa NASA? Why are you ganyan? If it's like Nazi. Are you showing Nazi? Talagang yung parallelism niya, hinalintulad niya yung NASA sa Nazi party, no? Na madaming pinatay. Kaya nga sabi ko sa inyo yung pinost ko, di ba? I-unfriend na lang or i-block mo na lang kasi I don't have time. Hindi ako tatay nyo para paliwanagan ko kayo, no? Pero kung gusto nyo matuto, kung gusto nyo malaman ko ano yung nalalaman ko, I will share it. Pero kung makikipagtalo kayo sa akin, feeling na makukumbinsin nyo ako, I don't have the time. Lalo na siguro kasi kung ang basihan mo dahil may nakita kong video sa TikTok may nakita kong video sa FB reel ganito daw ganito daw ako andun ako nakita ko andun ako na-experience ko ha. Okay, dun sa usapin ng flat earth muna at saka globe, andun ako sa gitna pero I'm leaning towards baka nga flat baka nga I'm leaning towards that. Okay, regarding sa eclipse, basta sabihin ko sa inyo, hindi yan man-made kasi hindi pa natin kaya yung technology to block the sun. Ganun ka-powerful, napaka-powerful ng sun, no? Ma-appreciate nyo talaga. Ganito siya, no? Yung moon, ganito yung sun, nag-eclipse. Sumilip lang ng konting-konti, lumiwanag na. Konting-konti. Same boss, binabalance ko lahat na gip kong info, baka mabansagan tayong
Yun nga eh, i-balance nyo, wag yung ultra conspiracy lahat. Dahil just, may napanood kayong video, may napanood kayong reaction. Na ganyan. Unang-una, may explanation, kasi, daw eh, bakit hindi mo nakita yung, meron pa nag-comment, bakit daw hindi mo nakita yung moon eh, araw na araw nakikita mo. Because of the brightness of the sun and then yung angle niya. No? Example, nung tinatakpan mo na siya, kaya gusto ko mag-experiment eh. Tapatan ko ng flashlight. Kunyari, yun yung yun yung sun ko. Flashlight, papatayin ko yung ilaw dito. Tapos yung golf ball, itatapat ko dyan. Hindi nyo makikita yung yung uka-uka ng golf ball. Because, ang tawag doon, yung focus. Maano yung focus mo eh. Dami fake news ngayon nagkalat. Nako, sa totoo lang kasi we are living in this day and age na madali na mag-fake, no? Nakita ko nga ibang mga TikTok na videos, no? Na napapangitila lang ako eh. Napapangitila lang ako. Pwede naman talaga eh. Like, pwede ako magsabi rito na, oy, gagawa akong video. Ito yung footage ko. Diba? And I'm sure may maniniwala. Pero ako, I am sharing my personal experience. I was there. Ha? Sabi ko sa inyo, kung ordinaryong camera, hindi mapipick up yung yung details, no? And the reason kaya hindi mapick up yung moon at that time kasi nga na-overwhelm siya ng brightness ng sun. Kaya pag yung moon dumikit na sa sun, pag dumikit na, yung focus ng mata mo at saka ng camera mo na-overwhelm ng liwanag nung sun. Yan sabi nila, yung depth daw at saka yung yung focus. Matagal na po akong flat earther. Okay. Yeah, good for you. No? Pero ang sa akin wag tayo maging bulag sa ebidensya. Ako syempre lahat naman tayo lumaki na, inorient tayo na na globe talaga, bilog talaga. Pero if you think about it, ako, yung mga observations ko, parang I'm leaning towards that, no? Flat Earth. Tas, last time yung guest ko, si Sir Ed, no? Si Mr. Acor, na guest ni Ma'am Lynn Agno. May binanggit siyang verse sa Bible na ginawa daw niyang tuntungan ng ang mundo. Parang ganon. No? So, interpretation yon, interpretation. Pero ako, kaya sabi niya, hindi pwedeng bilog ang mundo kasi hindi mo pwedeng tuntungan. Okay, sige. Ang interpretation naman, kanya-kanya. Pero sa akin, after ng eclipse oras lang, may mga kumalat na video about na sa ibang area yung moon, ibang area eclipse sa sinar. Yeah, meron pa nga akong nakitang picture na bakit daw 3 yung moon? Ha? Kaya una nga, meron tayo kaibigan, pero 3 daw yung moon. Okay, sige. Pwede naman talagang gawin yun eh. May mga pilots na talagang na-interview na pinatunayan nila walang curving. Pamela Duran, actually, ilang beses na akong sumakay ng eroplano. Kahit hindi ako pilot, sumakay kayo ng international flight. Diba? Wala talaga akong nakita eh. Wala. Tapos yung tallest tower dito sa Houston, Texas, yung Chase Tower. Makita mo yung horizon. Ginawa ko na yata ng video yun eh. Kita mo yung horizon eh. Kita mo. Yung buong Houston. Pinakamalayo. Wala kang makitang curve. Pero syempre, di ba? We can never be 100% sure unless ikaw mismo mag-conduct ng sarili mong experiment. Yung iba kasi talagang sigurado na eh. Paglalaban mo na ang patayan ang basihan lang naman. Yung mga nakita na videos, yung mga yun na, yung mga na-search lang sa internet. Tio Junior. Yan nga. I will agree, no? Na tama. I will agree with you. Yan pa yung isapin. Kaya controversial to eh kasi yung iba nire-relate nila sa religion. So without religion aside, wag natin kasi alam ko yung mga kapanood nito iba-iba eh. Ang religion natin, i-respect natin ng other people's religion. Pero maganda yung mga arguments, no? Tama, Teo Junior, kung bilog ang mundo, di dapat nakatiwarik yung mga tao nasa ibaba, yung sa South Pole. Yeah, nakatagilid naman yung mga nandito.
Hindi ko talaga ma-imagine yun. And then yun nga yung kaibigan ko, no? Eh, ano lang, friendly conversation lang. Sabi niya, wag kang magagalit ha. Ganyan, sabi niya sa akin. Ganyan, kasi hindi siya naniniwala sa flat. Sabi ko, alam mo, ang hindi ko lang magets yung ano yung paano nag-i-spin yung mundo ng 1,200 miles tapos hindi natin nararamdaman. Yun ang, para sa akin yung isa sa mga, clincher. Ay, sabi niya, hindi kasi pagka, di ba, pag nasa kotse tayo, at may langaw, dala natin yung langaw, 'di ba? Kahit hindi niya nararamdaman yung hindi niya nararamdaman yung andal ng kotse. Okay? Ang sabi ko naman, well, kasi pag nagdadrive akong kotse, pinakamabilis na yung 100 miles eh. Never tayong tumakbo ng 1,200 miles. Actually, mga race car drivers, pagka 200 miles, napapaatras na eh. 'Di ba? Napapaatras na yung mga race car drivers. And then yung mga fighter pilots, jet fighter pilots, no? Sobrang pag tumatakbo sila, ibig sabihin pag lumilipad sila with the speed of sound, napapaatras sila, napupul paatras yung nila, pati mga dugo. Kaya nga yung mga suits nila, alam niyo ba yan, may pump yan sa paa para i-pump yung dugo pabalik sa puso tsaka sa ulo. Otherwise pagko-collapse sila eh. So ibig sabihin, umaatras talaga tayo. So doon ako parang yun na yung yung smoking gun. I don't believe na nag-i-spin tayo. I'm sorry doon sa mga naniniwala sa globe, no? Parang hindi tayo nag-i-spin eh. Dahil sa theory of gravity ni Isaac Newton. Well, ang problema kasi doon sa gravity, ano ba yan, parang magnet? Kasi may nagsasabi hindi gravity, kundi limutan ko yung word. Robin Panes, dyan ako duda sa yan, dyan talaga, parang sa akin yan ng smoking gun, no? Na kidding or i-set aside mo yung mga videos, yung mga picture nakita mo sa Facebook. Obserbahan mo lang yung sarili mo, na pagka sumakay ba kayo ng roller coaster, hindi ka mapapaatras pagka mabilis na yung takbo. Di ba? Eh kung 1,200 miles, I can't imagine, 100 to 1,200 miles. No? Gravity, Dean Senja, yeah, thank you, tama. It's a theory, it's not an accepted fact. Iba kasi ang theory, parang possible explanation pa lang yun. It's a possible explanation, no? But it's not an accepted fact. Gravity walang kinalaman sa spinning earth. Well, yun na yung ginagawa nilang explanation kung bakit hindi tayo tumatalsik. Kasi meron akong di ba, may globe ako dito na laruan. Pagka naglagay ka dyan ng item, tatalsik yan palayo. Titilapan ka, yeah, that's the word. Titilapan ka palayo, away, not going in. No? Malala. Mass and density, Jason Diasanta Asis, yan nga yung kalaban ng gravity, no? Density daw talaga. Yan nga, hinahanap kong word eh. Density. Ito tayo controversial to. Walang pikunan guys Ako pinapresent kung kayo naniniwala or hindi naniniwala, it's up to you. Do your own research. Ako, nag-o-observe lang din ako eh. And syempre, you can never be 100% sure, no? Hindi ka pwede maging absolute unless ikaw mismo meron kang undeniable proof. Kaya minsan nga nag-wonder ako, sabi ko kaya mag-experiment ako na tatakbo ng kotse namin tapos pasahero lang ako, maglalaro ako ng bolang Pero kasi sabi ko, hindi pa rin naabot ng 1,200 miles yung kotse namin eh. Hanggang 100 miles lang yun eh. Good evening sir from South Gun Prime. Uy, Grayman, good evening. And then bibigay ba yung DTaP vaccine sa buntis? Ito ang rule dyan. General rule, ito hindi ko alam yung protocol ng DOH, no? The general rule is, pag ikaw buntis or asawa mo buntis, as much as possible dapat walang iti-take na gamot. Yun eh. Kasi alam niyo yung growth and development ng fetus napaka-sensitive niyan. Kaya yung iba lumalabas na deform kasi hindi nila alam may nainom sila na masama sa growth and development. And eto, isa pang general rule sa pharmacology. Nagturo ko ng pharmacology. Lahat ng gamot may side effect. Ay, anak.
Sumasabay talaga yung aso ko, no? Yung aso ko sumasabay pa nagbablog ako eh. Lahat ng gamot may side effects, no? Ha? Lahat ng gamot, kahit sabihin mong paracetamol, may side effects yan. And then, pagka, tinodo mo nga yung simpleng paracetamol, pwede ka pa rin ma-overdose yan eh. Ay, ayaw tumigil ni Terry, oh. Terry, stop it. Pero nagsaselos. Nasiselos. Oo nga guys, wala mapipikon. Papalitan na tayo ng opinion na to. Yan ang yan. Kung pikon kayo, then just get out, no? Kasi, dapat, ako nga, ako, nagre-research ako, and ako nag-observe ako ng sarili ko eh. Ibig sabihin, kasi, pwede mo naman dayain yung ipopost mo sa mga TikTok eh, sa FB Reels, pwede mo naman di ba? Pwede mo dayain eh. Or pwede mong doktorin yung mga footages eh. Oy, Senny, good evening from Australia. Thank you for tuning in. Sa research ko po, parang halos lahat ng naunang mga scientists ay mga Freemasons, lalo na po yung mga napalagay sa books, textbooks. Yeah, that is true kasi 'di ba? Nung unang panahon, hindi ka pwede magsalita against the teachings of the church. Ang tawag nila diyan heresy. Susunugin ka ng buhay. No? So they formed an organization to protect the knowledge. So may good thing at saka may bad. Terry, anong problema ng aso ko? Terry! What are you doing? Yung aso ko lang gugulo. So there's a good thing and a bad thing din yung Freemasonry, no? May pinotektahan sila against the church. Kasi, noong unang panahon, ever since naman guys, yung church, merong good and bad yan. It's not always good. It's not always good, no? Lalo-lalo na noong unang panahon na wala pa tayong rights. Okay? Tapos, ito pa, may nag-comment pala, sasagutin ko, no? Yung religion mo, ang daming pinatay eh. Sabi nga sa akin, kasi sabi ko, Katoliko ako eh. I'm proud and I'm happy to be a Catholic. And kontento ako sa religion ko. Okay? And I respect other people's religion. Pero gusto ko sana sabihin guys, yung past, di ba? Wala na tayong magagawa dun eh. We should learn from it, di ba? Sabi, learn from it so the history will not repeat itself. Ganun lang yun. Pero, di ba, for you to crucify somebody dahil yung nakaraan, yung ibibintang mo, yung religion mo dahil pinatay eh. Gusto ko rin sabihin, kung hindi dahil sa religion ko, buhay ka pa ba? Di ba? At that time, nag-aagawan ng mga Moro at mga Christians, di ba? And pag hindi, either way, pag hindi ka sumapi, papatayin ka rin naman nila, di ba? Kasi yung pinopromote ngayon ng mga doctors, mga buntis para raw magkaroon ng yun nga, di ba? Nag-comment ako sa isang video eh, sabi ng doktor, no? Nakakaya yung doktor, no? Nakakaya yung nakakatakot, sabi, ay, misis, dapat po magpaano kayo kasi wala pong protection si baby pagkapanganak hanggang 2 months. Ha, talaga? Di ba pinapasa ng mother yung antibodies niya sa baby? Kaya nga may placenta eh. Kaya nga iba, yung placenta, di ba guys, pinipiga muna bago i-cut sa umbilical cord eh. Kasi para makuha niya lahat. Para makuha niya lahat yung yung immunity ng mother. Nandun sa placenta lahat yun. Kaya nga, I don't know. Robin, paano sa mga flat earthers dyan? Naniniwala ba kayo sa aliens? Well, sabihin ko sa inyo, ako naniniwala ako sa aliens. And hindi mo pwedeng itanggi, kasi big fan ako ng ancient aliens eh. May explanation sila eh. No? Na may relationship siya sa religious aspect. Noong unang panahon, yung mga sinaunang tao, nakakita ng mga taong lumilipad. Sa tingin nyo, paano nila i-describe yun? Di ba? May pakpak yan kasi lumilipad. Ibon lang kasi nakakalipad at that time. So, idodrawing nila yan, ikukwento na, may lumilipad na tao kaming nakasalamuha. Kaya, ang may tao pag nag-iba na yung tingin ko, pag pumupunta ako sa church, nakakita ako ng mga anghel doon na may mga pakpak. Pero, scientifically, hindi pwedeng lumipad yung ganong klaseng yung figure ng tao na may pakpak. Hindi pwede. It's not gonna work. Hindi makakalipad yun. Kasi, di ba, mabigat. Lalo yung bone density natin as compared sa mga ibon. Alam niyo ba yung mga ibon, halos yung mga bones nila eh. Hollow. Hindi solid. Kaya nakakalipad sila.
Pero based on the descriptions or kwento sa atin, may pakpak yan. Kasi yun lang ang ano nila eh, yun lang ang kaya nilang explanation paano nakakalipad tong tao na to. Na nagpakita sa mga sinaunang tao. Aliens are ancient demons. Well, it is both ways, no? It is both ways. I believe na ano yan. I believe na meron ano eh, aliens nga daw, ano yan, either good or bad. So, parang demons and angels. Angels and demons din, no? Pero, yun lang yung, ang tawag dito, representation. Kaya makita nyo yung angels, nakakalipad. May pakpak yun. Pero, in fact, wala silang pakpak. Nakakalipad lang sila. Kasi nga, aliens eh. And then, merong theory. May isa pang theory na yung aliens na nagpapakita, yun yung mga tao sa future. Yung mga tao, I don't know, hindi natin alam kung totoo yun, na binabalikan lang tayo. And then, eto, kung titignan nyo yung galaxy, yung buong universe, napakaliit lang ng napakaliit lang ng mundo. Tuldok lang tayo eh. So, parang napaka-selfish naman natin to think na tayo lang yung ginawa. Diba? Tayo lang ang kinreate ni Lord para bigyan ng buhay. Diba? Maraming mali sa mga libro tinuturo sa atin. Leo sa tunay na kata. Pwede. Tapos yung Vatican Archives Library bawal sa public viewing act. Robin Panis kasi di ba sabi ko sa inyo, yung word na control, mas nanaisin pa nila na hindi natin malaman yung totoo kaysa mawala ng control. Yun eh. Maski hindi yung Vatican maski yung government. They will not tell us everything kasi mawalan sila ng control. No? And pag nawala ng control, ano pa silbi ng gobyerno? Ito na lang, kung i-encourage ko kayo panoorin niyo yung pelikulang Noah. No, Noah ni yung palagi yung example sa akin ng kaibigan ko kasi mahilig din siya mag-research Ni sino nga ba 'yon? Russell Crowe, no? Russell Crowe. Both sides binabatikos yung movie na 'yan kasi maski mga Christians binabatikos pero maganda i-research, no? Kasi kita nyo daw nung wala pang religion, napaka-chaotic ng mga tao, no? Pwede kang pumatay, pwede kang mang-rape, wala namang walang consequence sa ginagawa natin. Walang consequence. Kaya pwede mong gawin kahit ano. 'Di ba? Kaya nag-introduce ng religion for control, no? Para magkaroon ng maging civilized tayo. So, sabi ko sa inyo, yung control, it goes both ways, no? May good and bad yan, no? It's good dahil nabigyan tayo ng civilization. Otherwise, magpapatayan lang, no? Magre-rape, kung ano-ano, magnanakaw, di ba? So, meron ding meron din talaga mga information na mga nakatago dahil magdadala ito ng mania or turmoil. S-reliance yan nga. Yung sabi ko, di ba? It's a two-way street. May good and bad effect yan sa atin. May good and bad effect. So, wag yung palaging masamayin. Hindi. Kaya natatago yan kasi ganyan. Well, meron din. Kasi nga sabi nila, pagka nilabas naman lahat ng Vatican yan, masisira yung natin, yung perception natin about religion. Pag sinabi nila na, wala talagang God, gawa tayo ng mga aliens na lumipat sa ibang planet, dito tinanim yung DNA, wala nang sasamba. Pag wala nang sumamba sa mga religions, ano mangyayari? Babalik tayo dun sa yung sin nung sa Noah, na yung mga tao wala nang kinatatakutan, walang sinasamba gagawin na lahat, no? S-reliance, yun yan sabi ko pero ang religion, more control. Yeah, control, that is true. Pero syempre, don't remove the fact na yung religion ang nagbibigay sa atin ng civility, na nagtuturo siya ng goodness, paano maging mabuti. Diba? Sinasabihan tayo, wag tayong pumatay, wag tayong gumawa ng masama. Di dapat i-acknowledge natin yon, regardless of your religion. Pero may isang religion na nagtuturo na pwede kang mag-deceive. Di ba?
Pwede kang manloko, pwede kang mag-deceive. Pati din yung time machine, ewan if totoo nakatago daw sa Vatican Archive. Pwede naman eh. Kasi nga, guys, yung Vatican, parang nasa yan eh. No? They will not tell us everything and they are allowed to lie. Hindi sila, you cannot compel them to tell the truth. No? You cannot compel them. Kaya nga sabi ko, do your own research. Kasi kung aasa tayo dun sa ibibigay nila, I'm sure hindi nila ibibigay lahat. No? Extra terra means extra land outside the Antarctic Circle. Jason Diasanta. Pwede. Yeah, hindi hindi talaga pwedeng ibigay. Kunyari ikaw may anak ka. Pag tinuturuan mo growing up, kunyari 6 years old, 7 years old, sasabihin mo ba sa kanya lahat ng katotohanan? 'Di ba may mga itinatago ka din? Minsan nagsisinungaling ka din, 'di ba? For his safety, for his sake. Kunyari meron ka bang kunyari si AJ, example ko na lang, 11 years old, no? Sabi niya, na one time, nag-drive ako, sabi niya, Dad, I heard that Biden is doing this. Sabi ko, you're still too young to talk about politics. No? Kasi ayoko mawala yung focus niya sa childhood niya, di ba? Ayaw mo siyang bigyan ng impormasyon na makikita niya yung mundo na ganun kasama, ganun kapangit. Di ba? Ganun yun. Ganun din sa religion. So, kaya sabi ko, I advise people to, practice your faith. No? Yung iba nagsasabi, sir, ako wala lang religion eh. Well, it's up to you. Hindi kita kukumbinsihin. Pero, paano pagka, nakaka-encounter ka ng, lowest moment mo? Hindi ka magdadasal, wala kang sisik na guidance. Kaya pala iba, marami na de-depress. Kasi, yung may faith, iba pa rin yung naibibigay ng hope ng may religion. Kasi, even in our darkest days, no, minsan wala nang pag-asa, nakukuha pa namin magdasal, di ba? Pati din yung mga time machine, pa. Sa labas ng ice wall, may mga maps pa ng mga bansang naroon at mostly ancient people. Actually, nakaka-intriga talaga yung Antarctica kasi it raises the question, bakit kasi bawal mag-cross diyan, bawal mag-cross. And para makarating ka ng Antarctica, kailangan may mga permits pa. Kasi ang usapan, nagkaroon na ng agreement yung mga bansa na wag nang puntahan diyan kasi may ancient civilization or may daan papunta sa ancient civilization. We don't know kasi nga hindi mo pwedeng sabihin na 100% alam ko yan na wala yan. Unless ikaw mismo, lumipad ka papunta doon, para kang si Admiral Byrd. Byrd, B-Y-R-D. Diba? May mga kababayan tayong ganun na parang 100% sure na, basta alam ko, ganyan. 100% flat ang mundo. Bakit? Nakita mo ba? You can never be sure unless ikaw mismo may hawak ng evidence. Parang ganun. So, yung pinag-usapan natin ngayon, yung mga evidence natin, interpretations pa lang natin yan, mga research natin. Wala tayong, sabi nga nila, nothing is absolute in this world unless meron kang irrefutable source or irrefutable evidence. No? Yung Pamela Duran, sabi mo maraming mali sa libro. Siguro, pwede ako mag-agree dyan. Kasi nga, hindi pwedeng lahat sabihin sa yung totoo eh. Maski yung politiko bomba. Ibig sabihin, politiko natin. Pag nangangampanya ba sila, sinasabi nila sa atin yung totoo. Hoy, kailangan ko lang ang boto nyo. Pag nakaupo ako, bibili ako ng Montero, sasabihin ba nila? Hindi. Hindi nila sasabihin lahat. So may itatago din sila, di ba? Jason Diaz, tama. Yan yung Antarctic Treaty. Robin Panes, yun nga eh. Mapapa-OMG pa din yung mga atheists. Tama. Kaya sabi ko sa inyo, I encourage you, na magkaroon kayo ng religion or magkaroon kayo ng faith into somebody who is higher than you. Because it humbles you down and then marirecognize mo na hindi lahat ng nangyayari sa'yo, hindi nangyayari sa atin, is nasa kamay mo. Yeah, yun. Tama na you are the master of your fate. Yung FATE, kapalaran. Pero, hindi nyo ba na-observe na, bakit dati, nang problema ako, biglang may dumating na blessing, may dumating na tulong, o
Or yung dati, namomroblema ako, tapos bilang nasolve na lang yung problema ko on its own. Wala yun sa control natin. And then, eto pa, no, sabi ko sa inyo, I don't believe in coincidences. Things happen for a reason, pati yung mga taong namimit ko, may reason yan kung bakit ko sila namimit, no? And then, most of the time, hindi natin alam yung reason, later on, ma-realize natin. Kaya pala dumating sa buhay ko to si kasi may nakuha ako sa kanyang impormasyon, no? Na-enlighten ako. Mga ganon. Kung very observant lang kayo, makikinig kayo sa outside forces na sa atin, sa everyday life natin, ma-appreciate nyo. Kaya nga sabi nila, may mga taong ganon na very sensitive sa guidance, no? Kasi nila yon, na-absorb nila, no? Pero kung ikaw sarado isip, wala, ako lang talaga, ako lang well, sige, hanggang sa mamatay ka, wala ka na palang kakausapin, wala kang pag nasa deathbed ka, basta mapipikit ka na lang, wala na, ganun lang. Pagka nagkaroon ka ng malalang sakit, like cancer, na araw-araw in pain ka, wala lang. Hindi ka rin di ba? Ang hirap nun. Yung isang politiko, nagbudos lang, nanalo na. Kaya nga, di ba? Sasabihin ba nila yung mga yung mga politiko yung very good example pagka election, hindi rin naman nila sinasabi sa atin lahat ng totoo, pero binoboto natin sila. 'Di ba? Hindi natin simple. So same with the books and with religion, with the government, hindi lahat sinasabi nila. And may nagtanong nga sa akin Sir, ano sa tingin mo? Maganda bang sometimes kailangan i-withheld mo yung information kasi alam mo pag sinabi mo to, may mangyayari or masisira yung buhay ng di ba? Ng tao. Yeah, I believe some informations hindi lahat dapat malaman natin. To maintain order, yun to maintain order. Sasabihin ko sa inyo guys, pag isiniwalat ng Vatican or other religions na hindi tayo nanggaling sa sa kay Eva at Adan, nanggaling tayo sa aliens. Yun lang ang pangalan ng mothership, no? Tapos, inimplant lang yung DNA natin dito. Sa tingin nyo, magkakaroon pa ng religion? Wala na sasamba. Sa kung sino man ang, di ba? Wala nang paniniwalaan. So, pag wala nang paniniwalaan, babalik ulit tayo dun sa movie na Noah. Yung mga tao, wala, patayan lang, saksakan. Oy, Joms, kumusta? Kaya nga may pilferage na ginawa sa pambansang aklatan dahil sa mga politician or history. Ayaw ipaalam. Di ba? National Library, di ba nasunog sa Pilipinas? Well, eto nga, yung ibang bansa din yung Iran, di ba? Iran, Iraq. Yung mga historical nila, sinisira nila. Ayaw nila na malaman natin yung past Kaya ang galing ng mga Egyptians sinecure talaga nila mga information na yon sa mga pyramid. Nilagyan pa nila ng mga booby trap. Yung iba talaga, binaon pa nila sa sand, no? Yung mga na lang makakaalam. Sa mga flat earth, paano naging flat? Ibang planet, visible sa naked eye natin, kahit nga star, hugis bilog. Yun ang isa sa argument na nakita ko sa mga posts, no? So yung eclipse, bilog daw yung sun, bilog yung pero ang earth is flat. Meron ako explanation dyan, Robin, no? Parang may nakita ako kasing picture, shinare ko na yun dati na yung earth flat, pero yung mga heaven bodies, yun ang umiikot. Parang yun yung explanation kung bakit nagwa-wonder kasi ako dati na alas 7 ng umaga dito nakakita ako ng buwan tsaka yung araw at the same time, no? Magkatabi, magkalayo. Hindi pala magkatabi, magkalayo siya. Pero andito siya Tapos nung pinost ko sa Flat Earth Philippines sabi, "Oy sir, may moon dito." Sabi ko, paano nangyari yun Nasa kabilang side kayo ng mundo. It meaning, maganda explanation yan. Flat nga ang nakita yung moon dito, nakita din nyo itong moon, pero andito kayo sa I don't know, pero yun ang nakikita ko Baka nga flat, tapos yung heavenly bodies ang umiikot, no? Hindi tayo. Pwede. Kaya, pero ako, I am not sure unless
magpalipad ako ng sarili kong rocket, di ba? Tapos makita ko yun, mag-attach ako ng GoPro. Hindi mo rin kasi pwede na sabihin, hindi na ako convinced sa globe yung rotation No, yung rotation, tsaka yung gravity. Yung gravity, no? Yung ano pala, ito, linawin ko. Bakit daw yung space station hindi nagpipicture ng Earth? Tapos, hindi nila pinipicturean yung tao dito, no? Magka-opposite. Or yung barko dito. Kasi, ang explanation dyan, kasi, para sa akin hindi ko nabasa to. Yung space station, hindi naman siya nasa, outer space talaga Nasa orbit pa, outer orbit lang siya So, malapit lang siya. So, hindi niya mapipicturean yung ilalim Hindi siya talaga napakalayo. Dito lang siya Parang yun yung tingin ko. No? Pero, nakakatawa kang imaginein, no? Ito yung globe, tapos may taong nakatayo dito, may tao rin nakatayo na dito. I don't know. Kaya may word na classified at confidential. That is true. Kasi alam nyo guys, pagka sinabihan kayo ng totoo, another scam din yung space station. Pwede din. Pwede din. Ha? Nakapunta ako NASA Nakita ko yung nila ng space station. Meron doon alam nyo ba yung space station kasi inaano nila yung section by section, dinadala sa space daw. Dinadala space section by section. No? Meron kayong pagkakapareho ng insidente na nangyari dyan sa US noong 2020. Botohan yan. Meron talaga. Valboniel, meron talaga. Actually nga, ngayon na, naglalabasan na yung mga fraud And then, nakaabang na, 2,000 mules ba yun? Ayan. Tapos, yung mismong director ba ng PCOS machine dito sa US, sabi, I'm not gonna let that MF win. Hindi daw niya papanalunin si Trump. Yung mismong nagpapatakbo ng PCOS machine So totoo nga, no? Ganun din sa Pilipinas, 'di ba? Yung kaibigan ko na nasa IT, sabi niya yung nakaraang eleksyon niya sa Pilipinas, nakakaduda. Iisa daw yung IP address nag-send ng mga boto. Paano magkakaroon ng oxygen sa space station? Only lang. Malay mo, nire-recycle ng machine. Parang submarine. Submarine, merong Yung, alam mo ba yung submarine? Yun daw yung hangin sa submarine. Yun yung pinakamalinis na hangin. Kasi talagang may machine sila. We don't know. No? Hindi naman tayo engineer. Kung globe yung Earth, baka hindi makita yung North Star ng mga navigator. Just wonder. Diyan, si Kumigad. Ito pa, observations ko to Dapat may sarili rin kayo observation Kung talagang, tawag dito, bakit daw nung unang panahon, yung sky natin, ganun pa rin. Yun nga, na-observe siya ng mga sinaunang tao. Na-observe siya ng mga sinaunang tao. Kung talagang nagro-rotate tayo, nagro-rotate din yung di ba? Ba't palagi naka-fix? Yan nga, yung mga navigators nung unang panahon, yung mga sumasakay sa barko, yung ginagamit nilang guide yung North Star palagi. So, andito ka, tapos nakita mo yung we don't know. So, makes you think. So, ako, iniipon ko lang yung mga ebidensya ko para ma-share ko sa inyo. So, hopefully, mag-isip din kayo. No? Sabi nga kasi, alam nyo ba yung NASA kasi, ang daming galit sa NASA, alam nyo ba yung NASA, they are not required to tell us everything. Ginawa sila, kinreate sila, i-research nyo yan kinreate sila in such a way na hindi sila covered ng FOI or Freedom of Information Act. So, hindi mo sila pwedeng i-summon o i-demanda na, sabihin nyo yung totoo. They are not unrequired. So, nakalimutan ko na yung term na ginamit Kasi pag hindi sila government agency kasi, parang ganun. Kinreate sila for something, nakalimutan ko yung term. So, hindi sila required magsabi ng totoo. Kaya mina-maximize nila yan I think, sabuatan na rin yung mga leaders yan Yung iba kasi nagbabase sa malayo at malapit kapag bibigyan na sila ng opinion. Except, Robin Panes. Kaya, now you know, no?
doon ako na, doon ako na, ano eh, na parang natauhan eh. Sabi ko, oh, okay. So, it means they are allowed to lie. They are allowed to lie, no? Kasi nga, syempre, yung mga nauna sa ating mga world leaders or leader dito, meron na silang iniingatan, no? May iniingatan sila. Kaya, magkakaiba silang theory nila kasi magkakaiba paniniwala about science. That is true. Yan na lang. Yeah, Buzz Aldrin also admitted na hindi sila nakapunta sa moon. Pwede. Actually, yan pa guys, no? Yung pagpunta sa moon na yan. Syempre, daming videos na naman diyan. May video pa nga na in-interview yung director, pero ano yon? Finact check yon. Hindi siya yung director. Ano lang yun, hindi yun totoo. Na siya daw yung director, na ganito daw ginawa. Hindi siya yun eh. Fake news yun. Pero yung pagpunta sa moon, magdududa ka talaga, di ba? Sabi nila, magpupunta na tayo sa Mars, pero hindi makabalik sa moon. Ang reason, nawala yung data. Doon pa ako hindi makaano eh. Sabi ko, paano mawala ang data? Trillion ng budget, billion ng budget nyo, billions of dollars, wala kayong hard drive na backup. Because they purposely winala nila yan. So yun. Kasi nga, yeah. I agree, fraud din yung moon landing. Baka yung axis lang umikot at yung Earth ay naka-steady. Val Buñuel, pwede. Pwede naman, may possibility. So, sabi ko guys, no, abang, lawakan natin yung pag-iisip natin. Huwag yung eto lang. Kasi may nakita akong TikTok na video, ganito eh. Lawakan na, i-analyze nyo lang eh. No? Late na ako bro. Sige. Robert, thank you. Minsan humina si pero manumaya. Walang pwedeng lumabas ng mundo, limitado at nakadesign ng katawan ng tao sa mundo lang. Pamela Duran, ito, meron ako sasabihin dyan. No? Diyan ko i-connect yung SpaceX. Nagpunta rin ako sa SpaceX eh. Nagpunta ako sa SpaceX, no? Tinitingnan ko yung mga rockets nila. Parang nakapagduda rin kung talagang makakarating ng space, parang gano'n. Tapos, pag tinignan mo yung footage nila, yung mga launch nila, meron silang tinatawag na accelerated, yung mabilisang pagbaklas daw, no? May term sila eh, mabilisang pagbaklas. So, makita nyo yung SpaceX pag nag-launch, tapos sumabog. Intentional daw yun, para daw, hindi bumagsak sa Earth na parang missile. So, pasasabugin na lang nila. And then yun nga, may mga nagsasabi na, tumama siguro yun sa firmament. Bakit patagilid ng hindi diretso, straight up. Sasabihin nila, sumasabay yan sa sa curvature at saka yung sa wind direction. Siyempre nilalagyan ng explanation 'yon, no? Pero titignan mo nga yung videos, no? Pagka yung naglo-launch yung SpaceX tapos sumasabog. Baka nga tinatamaan yung firmament. I don't know, no? Yung minatang video ng Earth pag-aari ni Kibuloy. Yeah. So, yun nga, hindi natin alam, pero it's good na makapag-usap. Guys, pwede tayo mag-usap ng civilized people na hindi tayo nagbabangay na hindi nagagalit. Magpalit lang tayo ng ng mga kuro-kuro. No? In our quest, yun nga maganda, it's our quest to find the truth. Yung hindi tayo nakokontento na kung ano lang yung sinabi sa atin, kung ano yung tinuro sa atin nung bata tayo. No? Ang firmament ay water shield. Pwede. Kasi looking at the ito pa meron pa kasi sabi ko sa inyo, 'di ba? Ako mismo nagpunta ako ng NASA. Nakita ko yung mga nila, yung rover nila, yung mga yung ginagamit nilang mga pang-deflect ng radiation ng sun, parang aluminum foil lang sa nipis eh. 'Di ba? Yung sa kitchen, aluminum foil. Maski yung mga movies, 'di ba? Yung pelikula ni Matt Damon, nung lumipad siyang gano'n, yung bubong niya parang trapal lang. Pwede ba yun? No? And then, sabi doon sa Y-Files na pinapanood ko, no? Paglalabas ka ng Earth, maapektuhan ka ng radiation, no? Ang makakashieldang sa radiation, yun isa pang kicker isa pang clincher eh.
Pag lumabas ka ng Earth, kailangan mo ng pang shield sa radiation. Ang pwede lang maka-shield sa radiation is lead. Ang lead ay napakabigat. So, pag nilagyan na ng lead liner ang mga rockets, hindi yan lilipad. Kasi sobrang bigat. No? If you think about it, di ba pag kayo, siguro nagpa-x-ray na kayo, nagpa-chest x-ray na kayo. Di ba merong lead na shield na ibibigay? Di ba mabigat yon pag nilalagay sa dibdib nyo? So, just imagine, kung pupunuin mo yung paikot yung rocket ng shield na lead, hindi yan lilipad. So, kaya sabi ko, parang hindi aabot to ng outer space, no? Hindi ko alam, pero yun, isa sa mga clincher. Tandaan nyo yan, guys, kung meron kayong matatanda dito, yun. For you, when you get out of the earth, kailangan mo ng protection from radiation, sun's radiation. So, kailangan mo ng LED. Bakit anong ginagawa ng NASA? Nilalagyan ba nila ng LED yung mga rockets nila? Hindi. Bakit? Kasi mabigat ang LED. Lumulubog ang LED. Kung kayo nag-fishing kayo, yung mga pabigat nga, LED yan eh. No, LED yan. Demonic kasi Kibuloy, kaya di yan pinapansin ni Satanas. No? Well, kaya nga sabi ko sa inyo, yan si Kibuloy. Kasi nakakita ko ng interview yung mga babaeng na abuso na member ng simbahan niya. No? Kasama daw sa trabaho nila yung pag-entertain sa mga guests. Yung mga babaeng may itsura. Pati yung mga isusuot nila. Yan, required na kahit pa paano maayos kasi kailangan magustuhan sila ng i-entertain nila. Okay, ang nag-divulge ng video ay Tagalog din sa NASA. Van Allen Belt, thank you. Direct Dennis. Van Allen Belt. Paano mo i-reconcile yun sa sa mga, kaya sabi ko, ang daming questions. It is true na mali yung mga tinuro sa it's nice na pero dapat wag tayong maging absolute na alam ko, hindi mo naman nakita, di ba? Maganda mag-research pa tayo, and then magpalitan tayo ng ideas. Doon tayo matututo eh. Kevlar and polyethylene? Kevlar? Kaya ba ng Kevlar ang radiation? I don't think. Hindi kaya, di ba? LED nga ang ginagamit sa sa mga X-ray. Moon also, according to sa isang scientist, is not solid, it is plasma. May isa pang theory, yung moon artificial eh. Di ba? May tinatawag na the hollow moon. Alam niyo ba yung NASA, nagpabagsak sila ng satellite. And nabingi sila dahil nag-gong siya, nag-vibrate ng ilang oras. And then merong record na nung bata pa ang Earth, wala daw tayong moon. I don't know paano nalaman yun, no? So, artificial. So, ito, sasabihin ko sa inyo, merong, sa ancient aliens, may theory na yung moon, may mga aliens dyan na watching over us. Yun ang nila, theory. Bob Lazar, Valmoniel, opinion ko, syempre, naniniwala ako sa kanya. So, siya yung, ang tawag doon, insider information ang binigay niya eh. Bakit parang oras na 9 PM ay maliwanag pa tapos iba ang kulay ng kalangitan dyan na panood ko sa mga Yeah, Mark. No, iba. Lalo na pag summer. 9 PM dito maliwanag pa pag summer. Ang explanation dyan ng mga scientists, nakatagilid daw kasi yung Earth sa rotation. Kaya longer ang summer yung daylight dito. Kahit saan may mga videos din na dalawa ito in actual shoot. Okay. Yan ang gamit sa rocket. Okay, Kevlar, yan ang gamit nila sa rocket. Yeah, pero if you think about it, how do you protect from radiation pag may tao? Kailangan mo ng protection from radiation pag magpapadala ka ng astronaut. May green, may parang red. Meron akong may video ko dati. Guys, nung siguro 3 years ago, nagpunta akong Austin, Texas. Alas 7 ng gabi. Sa kabilang side, ang dilim. Sa kabila, ang liwanag. Sobrang liwanag. Kaya, sabi ko, parang ancient aliens to Ang liwanag sa kabilang side ng sobrang liwanag. Parang umaga yung kabila.
And then, syempre, nung pinost ko yun sa American group, nakalimutan ko na eh. Ancient Aliens yata. Sabi, yan, normal lang yan. Meron sila explanation, pero, I don't know. Hindi rin ako pwedeng makapag-conclude. Wala naman akong proof. Ano pa? Yung shooting nila sa pool lang yan. Kasi totoo yan guys, no? Yung NASA, meron silang malaking pool. Doon nila sinasimulate yung space para pwede sila mag-spacewalk, no? And then yung sa conspiracy naman na aspect, baka yung yung mga footage sa space sa pool din yan. We don't know, no? We don't know. Ang sa akin lang, ito ang alam ko. Ang nakakapagduda lang kasi bakit yung NASA nag-hire ng napakalaking department. Basically, ang purpose is video editing. Yun nakakapagduda eh. Para nag-focus sila sa video editing eh. Meron sila, research yan guys. Yung NASA, merong department talaga for video editing. And then one time yata, nahuli sila na fact check yung pinicture nilang planet slice pala ng slice ba ng ham yun, no? So nakakapagduda. Yun ang problema sa NASA guys, no? Because they lie so much, ang hirap magtiwala, no? Ang hirap magtiwala. They lie so much. Alam niyo, yung parang may kakilala ka na palagi nagsisinungaling na kahit magsabi siya ng totoo, hindi mo na siya paniniwalaan. Parang ganun yung NASA, no? 'Di ba? So, ang advice ko lang, yung i-analyze nyo. Pero, wag naman yung, wala. I-analyze nyo. Hindi natin alam eh. Yung curvature, ang map na UN and real, yeah, that is true. Yung nasa mapa nga, kapag nasa eroplano ka, madalas ka makakita niyan. Research ni Biro. Medyo off topic boss, na sure kung nakapanood ka na ba ng interview ni Randall Carlson at Graham Hancock. Yeah, hindi ko pa nakakita, hindi pa ako familiar. Nakakatawa na lang talaga. Yan, pag baka yung axis lang umikot, okay. Fraud din yung moon landing. We don't know. Unless, ito nga problema eh. Yung conspiracy, no? Pag nagsabi ka ng totoo, nako, may capability yung NASA na patahimikin ka eh. Paano makakalabas naman doon? Tatakluban tayo ng firmament. Yeah. Yeah, dyan na may mga Bible verse pa dyan. And then, pag in-observe mo nga yung mga rockets, no, umiiwas sa direct na, we don't know. May balita, boss, sinugod sa ospital. Sino? May balak silang takpan ng tuluyan ang sun, tapos papalitan nila artificial kagaya. Yung nga, Mark Cibulo, di ba sabi ko, yung China, nag-ano sila ng artificial sun. And then, yung NASA daw, kasi hindi ko nakita sa side namin na nagpalipad ng para pag-aralan paano takpan ng sun. So, don't tell me na yung nangyaring eclipse man-made kasi wala pa tayong capability nun. Wala pa tayong pinag-aaralan pa lang, no? Pinag-aaralan. Si King Charles, okay. Sinugod sa ospital si King Charles. Nako. Magagalit yung mga taga UK pero ayan yung mga tipong some people make the world a better place when they leave the world. Yeah, isa yun si King Charles eh. Sila yung sabi ng ibang historical records ay may 10,000 years ang background. Nagkagulong committee to 300. That's the goal. They lie to sway people away from the truth. Making something ridiculous intentionally makes people confused and divided. It's how deep state deception work. I agree with you 100%. Yeah? Pero ang sa akin lang, no? Dapat
i-nitpick natin, pipiliin natin yung information, no, na, and then wag tayong maging sarado isip na ito lang paniniwalaan natin dahil may napanood tayo sa TikTok. I'm sure, sasabihin ko sa inyo, di ba, from the start na yung NASA, they are not allowed, they are not compelled to tell the truth or to tell us everything. Exempted sila sa FOI, Freedom of Information Act. Okay? Pero, wag naman tayong maging ano, no, yung parang sabi ko nga, nilaman na ng conspiracy, lahat na lang eh. 'Di ba? Yung kamay ni King Charles ay babae, talaga. Freemason ang lahat ng higher ups ng NASA, ultimo head scientist na galing sa Nazi Germany. Si Van Braun, the father of rocket nga daw, rocket science eh. Werner Van Braun, no? Palagi ko yung nakikita sa Ancient Aliens, yan, sa NASA. Paano kaya mag-react mga patriotic na mga empleyado ng bawat agencies like CIA, FBI, at iba pang counterparts nila all over the world sa mga deceiving na nangyayari? Kagabi may napanood akong video, no? Yung stand-up comedian, sabi niya, Elon Musk is planning to buy the FBI for $50 billion. Sabi niya, tatawanan. Kaso daw hindi papayag yung mga Clintons. No? So, yun sa joke niya, kasi, meaning, yung mga FBI na yan, CIA, ginagamit na ng mga politiko, di ba? Under nila. Di ba? Ginagamit eh. So, yun sa question mo na mga patriotic na empleyado, it's either kung talagang patriotic sila, they should resign. Similar with CBP dito, no, yung Customs and Border Protection Agency. Yung sa customs ng US, kung patriotic sila, mag-resign sila. Eh ano nangyari? Kita niyo yung mga videos, yung taga border patrol pa nagka-cut ng harang para makapasok ng mga illegal immigrants. So, anong tawag mo doon, 'di ba? So similar with sa Pilipinas, 'di ba? Nung panahon ng giyera, may mga makapili din. Eh hindi mga patriot 'yan. Mga sipol 'yan na sunod-sunuran lang din. Yan, Robin Panes FBI under siya ng deep state. Yeah, nawala na nga ang trust ng FBI. Wala nang trust sa FBI dito. Tsaka, syempre, CIA. No? CIA, FBI, involved sa FB. Involved sa Twitter bago nag-take over si Elon Musk. Napatunayan na yan. Isa sa mga nag-a-approve ng mga active member ng FBI. At saka CIA. Tapos, nakakalat sila lahat. Yung CEO ng Budweiser, CIA yun. So kasama yan sa plano nila, yung manipulation ng sentiment ng tao, pagwatak-watakin tayo. Kasama yan, ginagamit na sila. Kaya don't tell me about patriotism ng mga taong nagtatrabaho diyan. Nagpapagamit sila eh. Clone. Randall Carlson, Graham Hancock on Lost Technology and the Great Pyramid. Okay, sige, research ko yan. Nakapagtaka kasi may mga A+ personality, mga CIA, FBI, they serve their countries. Yung sa FBI kasi may mga lower rankings. Wala nang tiwala mga tao sa kanila eh. 'Di ba? Lalong-lalo na yung CIA, 'di ba? Merong law na they are not allowed to, it's illegal for them to operate on US soil. Ano nangyari? 'Di ba? Yung mga propaganda nila against Donald Trump, nasa likod niyan CIA. And then syempre yung napakasikat na JFK assassination, malamang sa malamang involved ang CIA dyan. Sun and Moon are plasma only. Tom Hawk. Twitter files, yes. Even our country, meron mga planted na CIA na nasa government agencies, deep state is real. Kaya nga, di ba, ng panahon nga ni Marcos, may nakitang picture, ba't may Amerikano doon sa mga rally. Kasama yung mga CIA encourage, no, mga kagulungan. Because they create the need, no? Nagke-create sila ng need. Kasama yata yun sa training nila eh. I-manipulate yung sentiment ng state para sa kanilang purpose. Sir Jason, nakita mo ba minsan kasuotan ni Elon Musk? Nakasuot ng Baphomet. Yeah, nakita ko yon. I still have to check kung totoo yon or edited. No? Because lahat pwedeng gawin sa internet eh. No? Pero regarding kay Elon Musk, unless meron siyang gawin, no? 'Di ba? I cannot judge him dahil may nakita tayong picture lang 'yun eh. Or suot.
We don't know yet. But still, syempre, sabi ko, I don't put my trust and faith sa tao lang. No? Unless meron siyang gawing masama. FBI siya under ng deep state. Isa din yan, if patay na ba yung asawa ni Prince Will? Nako, isa pa yan, no? A few weeks ago, nag-usap kami ng misis ko, sabi niya, oh, may nangyari kay Princess, Kate ba yun? Bakit? Pinakita ko sa kanya yung picture, sabi ko, ba't parang lumaking, naging broad yung shoulder? So, sabi ko, inopin ko sa kanya, sabi ko, may usap-usapan sa conspiracy, no? Na pinapatay na dahil nag-undergo ng operation, and then, gusto nilang palabasin. We don't know. And then the family, royal family, they were into hiding, no? Hindi sila lumalabas at that time. 'Di ba? If the CIA involved sa mga ganyan, sir, ang mga intelligence ng ating bansa or ng ibang bansa can debunk CIA kung totoo. Naalala ko, di ba, yung Russia collusion dito nga, involved ang FBI at CIA. Pinalabas nila na involved yung pero, masalimuot ang politika kasi. Yung CIA, they work on both sides Yun ang problema Nasa bunker na raw kasama ang ibang elites at si Mark Z. Yung nani niya, ini-interview na. Maganda movie yung Body of Evidence ni Leonardo DiCaprio shows with other nations. That is true. They meddle with the other nations' affairs. Yan ang nila, training nila anong term yun? They work on people, no? Parang i-convert ka na maging double agent ka, mga deep state sila, Rothschild na nagko-control. Hindi ba ang masama o yung mga elite, di ba yung agenda nila in-advance through cartoons? Ano ang sunod na gawin ng Summit Elon Musk? Sabi ko ano magaganap sa AI. Hindi yun ina-advance It's like, ano sabi nila? Parang binibigyan tayo ng consent pag may gagawin sila. No, binibigyan tayo ng consent. Na, uy, sinabi, para in the end, malinis konsensya nila. Sabi nila, uy, sinabi na namin sa inyo na ganyan ang gagawin namin ba't hindi kayo naganda? 'Di ba? Sabihin natin, anong sinabi? Wala namang, di ba napanood yung episode ng Simpson na ganito ang mangyayari? 'Di ba? Parang indirect consent. Si Edward Snowden nakasagot dyan sa CIA at FBI. So doon sila nakakalam, no, hinak niya yung I thought Elon Musk is fighting yung mga liberal. Actually, he is. He is fighting yung liberal elites. He is for free speech, si Elon Musk. No? He is, sabi ko nga, a person, no? Don't judge him sa mga hindi niya pag ginagawa. Okay? I-judge natin siya sa ginagawa. Kung kakaroon ng censorship ngayon sa Twitter ngayon or sa X ang puntahan natin. 'Di ba? Kasi pwede ang free speech doon. So, in terms of kasi guys, ganito yan you have to accept the fact na yung Pilipinas lang naman ng 80% Catholic. Pag nakatira ka sa US, si Elon Musk is South African actually. You have to accept the fact na hindi tayo parehas ng paniniwala, no? Hindi sila sensitive sa mga ganyan, sa mga angels and demons. Baka yung iba dyan, atheist. You have to accept the fact na ganyan dito sa US. Ilan lang ang Katoliko, ilan lang ang Christians. No? Dapat ganoon. So don't judge them dahil nakita niyo yung costume niya. Unless may gawin siyang masama, 'di ba? Parang ganoon. Sir, may sinend ako sa video. Okay, sige. I'll check it out. Maganda din yung three body problem. Yan, pinapanood ko din yan, pero hindi ko pa natapos.
naka-highlight yung tungkol sa Newton and physics natin. Naka-feature din yung LHC and CERN. Yan, na-mention yung CERN, no? Yung iba, dahil kakapanood ng mga TikTok, mga video sa FB, yung eclipse ano yan dahil ano lang CERN. Walang kinalaman yung CERN dyan, guys. Yung CERN, hindi yan gumagalaw. Ang experiment dyan, pinagbabangga nila yung mga atoms, no? Last time they went for the God particle. Pero hindi ang purpose ng CERN is to block the sun. Hindi yan lumilipad. Isang series of tunnels yan na molecular level ang pinag-aaralan. Okay? S-Reliance, yan nga, atheists ay hindi demonyo. They don't care. You have to understand, guys, na hindi lahat Katoliko or hindi lahat Christian. So, iba yung pananaw nila sa atin. You need to live outside the Philippines para ma-realize yan, no? Ano ibig sabihin? Minsan, nung bago ako dito, maninibago ka, kunyari, Christmas. Ay, Christmas, ba't walang nagsiselebrate? Walang nagpapatugtog, walang nagpo-post ng mga decorations. And then, pag Sunday, di ba? Konti lang nagsisimba. Kasi, hindi lahat Christian Hindi lahat So, yung iba nga, atheist nga, no? So, they have their views regarding angels and demons. Okay? Para makapag-send ng portal, Novi, Singway, yan, medyo mag-a-agree ako sa dyan. Kasi nga, pinag-aaralan nila, molecular level. Kaya yung iba, nakita ko, yung eclipse na yan, yung CERN ang nagpaano dyan. Anong kinalaman ng CERN dyan? Unang-una yung CERN nasa Switzerland. Tapos yung device nila, hindi yan gumagalaw. No? Iba ang inano nila, ibang experiment nila. Kaya nga, pwede nga yung portal. Okay? Yung sinabi mo na Vijaya, yung three-body problem, no? Newtonian physics. Actually, ito pa nga may problema pa nga. Sabi may problema pa ako sa physics natin Sabi ni Albert Einstein, imposible daw ang time travel. Sabi ni Einstein. No? What if yung time travel, it goes beyond our physics na alam natin. Kasi yung yung space travel nga, if you think about it, 'di ba, sabihin na yung travel kailangan mong so many miles, no? Ilang years ang space travel. Pero yung paano yung technology na i-bend mo yung time and space, parang magso-shortcut ka, 'di ba? Yun To get to one point, kailangan mong i-drive yan, o liparin papunta dito. Paano kung may technology ka na, you can bend time and space. Yan shortcut. So, dyan papasok yung aliens. Kaya, hindi talaga sila lumilipad, no? Nag-a-appear na lang sila through portals, no? Kung nabibend nila. Isang patunay para kay Elon Musk, yung interview kay Putin, nag-set din siya ng interview kay Elon Musk, pero sa video, in-interview, makita mo kung si Elon ba yun or gamit lang ang Musk, kahit mismo yung nag-interview, ginawa niya ng reaction siya. Okay. Parang yan yung isa sa pinag-aaralan ng quantum physics natin ngayon. Hindi kaya nag-contribute ang CERN sa mga nabetchin dahil nagka-turbo cancer, nag-release ang CERN ng atoms at God particles. Sabihin ko sa iyo, hindi. Hindi. Walang kinalaman ng CERN sa Switzerland sa mga turbo cancer. Turbo cancer mismo is biological entity yan na in-inject. Biological ba or non-biological? Parehas yan. In-inject yan sa katawan. No? In-inject sa katawan yan So, walang kinalaman yung CERN. It just so happened, sabi nga ni Billy Boy, 2 to 3 years lalabas yung side effects and now we are harvesting yung tinanim nila. Diba? Walang kinalaman ng CERN. Ang CERN, maniniwala pa ako yung mga portal. Kasi nag-aano sila ng energy. No? Kung ang project ng isang nation will affect the humanity all over the world, bakit hindi nagre-react ang ibang nation? In today's military, lahat ng bansa may mga intelligence. Okay. Intelligence fund. So, bakit kaya nanahimik ibang bansa sa mga ganyang rumors? Okay, ito, sabihin ko sa iyo, S-Reliance. Kung sinasabi mo lahat ng bansa may intelligence, like, Sara Duterte, may intelligence fund. Sa tingin mo, saan niya ginamit yung intelligence funds?
Yung intelligence funds na walang audit, ano ibig sabihin? Yung hindi natin alam kung saan ginagamit. Sa tingin mo, kung ikaw, bibigyan ka ng pera. Oh, oy, Esther Reliance, bigyan kita ng 500 million. Ilagay lang natin sa disbursement, 500 million, intelligence funds. Tapos hindi ka pwede ma-audit. Anong gagawin mo doon? Diba? Hindi natin alam, pero I'm sure, hindi yan ginagamit for the betterment of the country. Pinaghahandaan na nga yung eleksyon eh. Hindi niya kasi ma-explain via theory or relativity yung time-space continuum dahil doon naipanganak ang quantum physics, quantum mechanics at quantum physics. Sa quantum physics na nagkaroon ng further studies sa time travel, dyan papasok mga wormholes. Yeah, I believe yung mga wormholes. Pero at that time, siyempre, siguro, bigyan natin ng si leeway, si Einstein. Kasi iba na yung technology noon. Iba yung technology ngayon, mas advanced, no? Pero what I'm saying is, yung accepted laws of physics, hindi natin alam in the future, baka, ano yan, may madadagdagan. No? So, yung pa Esther Elias, alam nyo, yung mga intelligence yung tinatawag na intelligence are not so intelligent. Di ba? Intelligence are not so intelligent. Like example, yung 9/11 pa lang ng Amerika, sa tingin nyo, hindi inalaman ng intelligence yan, intelligence agency yan. Di ba? And then yung attack ng October 8 sa Israel, sa tingin nyo, hindi alam ng Israel yan, aatakihin sila ng Hamas. Di ba? It's all about, minsan, game plan nila yan eh. Magsasacrifice sila ng konti para mag-create. Ano ibig sabihin? Di ba? Kailangan natin ng 911 para pwede nating atakihin ng Iraq. Oh, yung Israel, kailangan nating payagan na atakihin tayo sa October 7 ba yun? Para atakihin na natin yung Palestine. Tama ba ako? Mali. Wala akong patunay pero, di ba? If you put 2 and 2 together, parang parehas ng game plan. So, don't tell me about intelligence kasi that's on paper. Intelligence on paper, pero yung budget, saan ba talaga ginagamit? Di ba? Kasabot naman ng CIA at FBI, busog naman mga Robin Panes, natumbok mo. At the end of the day, sino nagkapera? Yun lang yun eh. At saka kung may pera ka, bigyan ka ng budget na walang mag-audit. Anong gagawin mo, di ba? Siyempre, bili ako PlayStation 5, bili akong motor, bili akong wala pala mag-audit eh. I-share ko lang sa inyo, no? Although it's a bad thing, nakaraan eh. Dati medrep ako, di ba? Kasama kaya yung income namin is above sa mga 8 to 5 jobs. Kasi maliban sa basic salary, may mga budget kaming ganyan. No? Bibigyan kami ng budget. Tapos at the end of the month, kailangan mo mag-clearance. So bago mag-end of the month, nag-aanap na ako ng mga resibo. Basta gagawa mo lang ng magandang write-up okay ka na. Lusot ka na sa audit. Ganun din yung mga yan, no? Tama, problem, reaction, solution, paradigm. Kailangan ng gumawa ng problema para mo. Sa Pilipinas siguro ganun, sir. Tsaka si Sara Duterte, DepEd, iba din yung sa military. Nagtataka nga ako DepEd ka, bakit ka meron kang intelligence fund? Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? DepEd ka Hindi ka naman nasa military. And yet, sabi ni Sara? Pag kinontra mo to, makakaliwa ka. Diba? Terorista ka. Pag kinonta mo yan. Well, that is, yung ganong statement, yan ang mga ng komunista Hindi mo sila pwedeng questionin. Kasi yung 911 plan, malalaman ng China, bubunyag yan nila sa mundo. It was planned. Alam nila yan. Sabi nga, the moment na yung mga terrorists nag-enroll sa flight school, natimbrehan na yung mga yan. And then, syempre, ganun magmaniobra yung CIA, no? Nagmamanipulate sila ng mga tao na akala ng mga terorista, sariling kusa nila yon. Parang sabihin ko, Robin Panes, sabihin ko, uy, susulsul lang kita. And at the end, akala mo, sarili mong desisyon yun. Ganun ginawa nila sa mga, kino-convert nila yung yan tawag nila assets. Kino-convert. Marami na advancement, supernova, black hole produced by dead stars can actually be portals or wormholes. Yung concept niyan is best shown sa Guardians of the Galaxy. That is true. Maski yung paborito na aking pelikula. Ano ang pelikula yon?
yung cartoons is Treasure Planet. Yeah, Treasure Planet. Paborito ng anak ko yun eh. Pag sumabog yung nag-supernova. Anyway, correct, Kimi and Dayak, correct po kayo dyan about intelligence fund. It's good on paper, maganda itawag yung intelligence fund, pero ano ba talaga? Ano ba talaga ang purpose niyan? And hindi naman nila yan ipapublic, di ba? Sasabihin nila yan for national security. So both ways, both sides, maski sa US, yung intelligence funds, hindi naman yan ipapublic. Sasabihin nila, mako-compromise ang national security pagka pinablik namin kung saan namin ginastos yan. It's a form of a legal corruption. Legal corruption. Kasi the moment na ilagay nila yan as i-label as intelligence fund, hindi mo pwedeng questionin yan. Pag kinwestiyon mo, terorista ka. Di ba? Hindi kailangan ng DepEd ng Intel Fund, period. Yun lang eh. Kabubuhan yun. Para sa akin, kung maniniwala kayo ng kailangan ng DepEd ng intelligence funds, kabubuhan yun. And isa ka sa, nagpapalaganap ng kabubuhan. Bakit may intelligence fund ang DepEd? Ba't di ka mag-concentrate? Ba't di ka mag-concentrate para daw sa paglaban sa mga nire-recruit ng NPA? Nako. Sa anong ginagawa ng military natin? 'Di ba? Meron ng sariling anong tawag ng may military tayo eh. Yung community outreach yan ang nila, no? Hindi kailangan ng DepEd. At saka in history, kailan nagkaroon ng 'di ba? Kasi nga kung tatanungin niyo ako, ano ba sabi? Ginawang legal sa Pilipinas ang corruption. Kaya yung mga branches ng government nilagyan nila ng intelligence funds. Yun lang yun. You have to wake up. Para sa corruption. Yeah, para legal ng corruption, no? Kasi 'di ba, kung hindi niyo pa napapansin, ang mga politiko kailangan nila ng funds para sa susunod na eleksyon. Hindi ka pwedeng tumakbo na wala kang budget eh. Siyempre, hindi yan galing sa sarili nilang pera. I don't like Duterte sa mga ganyan. And, di ba, yung si Duterte naman, connected naman sa kabila, sa mga komunista si Duterte. Confidential funds tawag nila. Yeah, kung ano-ano tawag nila, it's on paper. Confidential, kung ano-anong pero ginawa nga, parang yung vlogger na si Doc Ron, ang malakas na gano'n siya, sabi niya, legal na ang corruption sa Pilipinas because they can call it intelligence funds, confidential funds, hindi mo siya pwedeng questionin. No, yung Intel fund na yan, dapat pina-aircon na lang. Yeah, guys, no, yung mga ganyang intelligence funds ang dapat ipa-aircon yung mga classrooms. Kawawa yung mga estudyante, lalo na iniba nyo pa yung yung school system nyo. Pumapasok na ngayon during summer months na napakainit. Grabe, kawawa yung mga bata. So, ang bawat intelligence ng bawat bansa ay worthless or wala ng purpose. Well, hindi natin pwedeng sabihin wala, pero you cannot ignore the fact na they can divert it whenever they want to. Yun lang yun eh. Dahil hindi mo naman talaga makikita, di ba? 20 kilo rice funds, yan, dapat. Hindi naman kailangan ng confidential funds para ma-educate mga kabataan tungkol sa maraming ideologies and history, particularly sa komunismo dito pwede naman lagyan ng budget ang ganun kung kahit hindi yeah, pwede hindi kailangan confidential. Yun ang tama yung punto mo, no? Kung gusto mo tulungan na yung mga kabataan hindi ma-recruit, bakit kailangan confidential? Ba't di na lang regular funds na pwedeng i-audit later? The point is kaya ginawang confidential intelligent fund kasi ayaw nga ma-audit, no? Ayaw ma-audit. So, kaya pagka ayaw ma-audit, ibig sabihin may tinatago. Hindi natin sinasabi na walang kwenta totally lahat, no? Parang binigyan ka ng 500,000 o yung 1,000 doon i-allot mo sa intelligence. So, hindi natin pwede sabihin, meron naman palang ginawa. Kaso nga lang, majority. Yan. Kahit mayor's office, kaya nga sinabi, legal nga sa Pilipinas ang corruption. Yan. Kasi nilagyan ng intelligence funds lahat. Legalizing corruption anytime. That is true.
Bakit kailangan intelligence fund? Kasi nga, iniiwasan yung audit. Ba't hindi nila magpondo ng project, no? Parang nagpauso yan, lumaganap yan sa ano eh. Alam ko, nagpauso lang yan panahon ni Duterte. Yan, ang may Intel Fund dapat ayon siya ng military political machinery pero may disbursement pa rin. Kaya ginawa nga legalize na ang corruption sa Pilipinas. Mas madali tumama sa loto ngayon kaysa tamaan ng kidlat talking about funds. Kaya nga fund eh. Hindi nyo alam kung saan yung fund na yan. No? Anyway, sabihin ko sa iyo, kahit hindi ako, hindi, yun nga, yun yung how to simplify it eh. Dahil inalaw lang intelligence fund sa mga bawat agency na naging legal na. Starts Pidotsky. Tama. Sabi niya, may napanood akong video. Si Pidots ang simuno niyan eh. Intelligence funds. Siya. Kaya naging legal. Pero hindi naman talaga legal ang corruption, no? It's just one way of saying it. Kasi you can never question that. Hindi mo pwedeng questionin. Sabi nga ni Sara Duterte, pag kinwestiyon mo yung Intel fund niya, terorista ka. Napaka-irony. Hindi. Val Bonnier, alam nyo, yan ang style ng mga politiko eh. No? Yung pangalan, they make it in such a way na hindi mo siya pwedeng kontrahin. Like, for example, yung New York yata dati, nagpapasa ng magpapasa tayo ng batas. Ang batas is Save the Children, Save the School Children Law. Example lang yon. Paano mo kukontrahin yon? Pero ang laman nun, kukumpiskahin yung mga ganito, ganyan. Walang kinalaman niya sa Save the Children, Okay? Kasi ganun nga ang style ng mga politiko. Papagandahin lang nila yung pangalan. Hindi mo siya pwedeng kontrahin. Ba't mo kukontrahin? Save the Children Law to. Similar with intelligence funds. Pag kinontra mo yan, terorista ka. Di ba? Napaka-irony ng pangalan. They play the words eh. No? They play the words. So, that's politics for you. Kaya sabi, madumi ang politika eh. Mga pera yan galing sa IMDb. Totalitarian kasi mga Duterte, socialist daw sila pero one step behind communist. Yeah. Guys, kung hindi nyo pa alam, may relationship si Pidot sa mga komunista and lalo na kay Xi Jinping, 'di ba? Meron na nga daw silang SIM card, isa pang SIM card registration, pinush din nila 'yan, 'di ba? Para mawala yung scammers, pero dumami yung scammers. Yung mga binebentang SIM nga, naka-loaded pa na sa GCash, mga ganoon. Na-verified pa yung mga binebenta, no? Yung nahulihang Malaysian sa hotel. Parang Soji Bill. Yeah, guys, no? Soji Bill, pero kung tutusin, marami na anti-discriminatory laws. Guys, yung Soji Bill, no? Para sasabihin nila, pag hindi ka nag-approve dito sa Soji Bill, dinidiscriminate mo yung LGBT community. Actually, hindi. Yung Soji Bill, dinidiscriminate niyan yung mga straight. Dinidiscriminate niyan yung mga yung mga Christian. Yun ang dinidiscriminate niyan. Kasi meron na tayong anti-discriminatory laws. Pero on paper, yung pag-explain nila, pag kuminontra mo to, transphobic ka. Talaga. Diba? Piniplay nila yung words eh. And the fact remains na One Malaysian Development Bank. Okay. The fact remains na ang daming Pinoy pa rin na maniniwala. Mind you, nung nag-react nga ako doon sa post ng GMA, about sa trans, sabi sa akin, ganito na ang trans, educate yourself. Talaga, educate ko yung sarili ko. Kung yung mga yon na they live in a fantasy world na pwede silang mag-imagine kung ano sila, don't count me in na sasama ako dun sa fantasy world nila. Kimi Ann, exactly. Dapat walang Soji Bill. Dapat free lang gawin ng mga LGBT kung gusto nila gawin. Straight ang mga gusto nilang gawin. Self-reliance. Actually nga, yung Soji Bill, i-discriminate yan yung mga straight and mga Christians and other, to the point na hindi na natin sila pwedeng kontrahin. Yun lang yun eh. Kung ngayon may anti-discrimination na eh. Human being naman sila eh, di ba? Pero pagka titignan nyo yung content ng Soji Bill,
ang discrimination yan, it's the other way around. Tahimik si DICT Secretary after marami pa rin na scam. Di naman na-solve ng kalokohan ng SIM-Reg law. Yeah, that's true. Guys, no? Maging mapanuri, lalo na sa mga sinasabi ng mga politiko natin, no? Minsan, maganda on paper yung sinasabi nila. Yung nga, sabi ko sa inyo, save the children law. Pero pag tinignan nyo yung laman, parang komunista pala ang ano nito, ang mga parameters. Yung SOGI bill. Para sa trans rights to. Hindi naman yung rights namin ang tatapakan nyo Baliktad. Telltale signs na hindi maganda yung ipapasang batas. Maganda yung pangalan at yung object. Yeah, that is true. Balboniel. Pag maganda yung example, yung mga Save the Environment Act. Mga ganyan, no? Tapos, ang gagawin pala, magbabayad lang kayo ng carbon tax. So, pag nagbayad ka pala ng tax, magaganda na ang environment. Di ba? Parang napakalaking kalokohan. So, isang clue na yan. Pag maganda yung pangalan ng batas, magduda ka na. No? Save the World Act. Tapos pag kinontra, ba't mo kukontra yan? You don't want to save the world. Ikaw ang kontrabida. Pero tingnan natin yung fine prints. Tingnan natin yung laman yan. Sama mo yun, Starlink. Malungkot lang sa Pilipinas, hindi dito magiging tulad ng USA na free country. Okay. Alam nyo guys, yung regarding that, may nakausap nga ako na taga Puerto Rico. Sabi ko, sorry, this is my first time meeting somebody from Puerto Rico. Kasi, di ba, under sila ng US. Like Guam. Ano daw sila? US citizen na rin sila, pero hindi sila allowed bumoto as sa president, no? Pero pwede silang pumunta ng US anytime. Okay. Di ba dati kasi may proposal na yung Pilipinas maging din ng territory din ng US. Hindi lang natuloy. For some reason, may mga racist content yun Ayaw daw nila na maglipatan tayo lahat. Pero if you think about it, sabi ko, bakit yung mga taga Puerto Rico hindi naman lumilipat dito sa US? Andun lang din sila. Pero sana, yun nga, na under sila sa protection ng US. Sir Jason, sana mag-comment ka ang mga 27 amendment natin para maintindihan ang mga kabayan kung bakit tayo free country. Tumbok mo, Sir. Tulad sinabi na 2020, back saves human. Yung maganda, no? Safe and effective. Yan pala yung mga slogan na malupit. But if you think about it, experimental, merong, ang tawag dito? Merong waiver. Kung safe yan, ba't kailangan ko mag-waiver? Di ba? Pero never question that. Nobody question that. Bakit? Kasi, kumukontra ka sa ikaw ang conspiracy theorist ka, may tinfoil ka, ganyan. May waiver. Diba? Magtaka ka na pagka may waiver. Pag magpapatransfer ka nga ng blood or mag-surgery ka, diba? Diba? Tama. Diba kung kayo blood transfusion kayo, Yung mga skydiving. Yung mga nag-skydiving, may waiver. Diba? May mga waiver. May consent. May consent nga, may waiver na pwede ka kasing mamatay pwede ka mamatay pero sabi nyo safe and Ganun kadelikado. ganun pala kadelikado. Sabi nyo safe and effective, bakit may waiver? Diba? Tsaka pag may problema sa US, hindi presidente ang may control, kundi governor. Ang mga panagutan at responsibilidad sa bawat states. That is true. Yeah, yung federalism, it's a two-edged sword. May positive and negative. Ang positive niyan is mas mabilis ang response. Like for example, nagka-problema dito sa Texas, di ba? O si Governor Abbott, siya ang sumagot sa problema. Binasa ba nila yung waiver? Anyway, yeah, binasa nila yon. Kaso nga, Ano yung myocarditis sa waiver? talaga? Andun daw sa waiver yung myocarditis na mention daw yun. Hindi ako nagpa-betching kasi kaya hindi ko alam Kaya nga sabi ko sa inyo guys, pagka maganda yung sinasabi nilang slogan, yung batas, magduda kayo. Yan, safe and effective. Isa sa malaking scam yan.
Ngayon parang kumakambyo sila Duque, sila Berheri. Ay alam naman natin na is experimental. Ngayon sinasabi mo. Dati hindi. Sabi mo safe and effective yan. Proven na yan ng mga experts. Pag kumontra ka dito, ano ka, conspiracy theorist ka. Nung nag-treadmill, stress test ako, ultimo stress test, may waiver din pala. Ako rin, nag-stress test ako eh. Yes, two-edged sword. Kaya kapag may namamaril doon lang yun sa states na hindi buong USA dahil magkaiba kami ng batas dito. And dun sa hindi nakakalam, majority ng mga shootings na yan, false flag off yan para matanggal ang Second Amendment dito. No. They will try. They will try and try. Kaya hindi yan titigil. Or snake divide tongue. Okay, tama. Tama, Kimi Ann Dayap. Ano nga yung tawag nila sa Tagalog? Ano yung pananalita? Mabulaklak. No? Si Jocon Paladre, naalala ko lang, naging secretary pa. Nuclear medicine. Okay. Yeah, yung mga politiko natin, pati yung yung mga elites natin diyan, shoutout yung mga Ayala, di ba? Mabuladas. Yeah, that's my term na hinahanap. Pagka mabuladas, magduda ka na. Magduda ka na Maski nga, di ba, ngayon, kung may kakilala kayo, uy, pare, kumusta? Ganyan. Tapos sasabihin, uy, maganda to, magkakapera ka. Open-minded ka ba? So, ibig sabihin, alam mo na may intention eh. Yayain ka mag-coffee. May intention. Meron siyang Pero doon pa lang, guys. Tandaan niyo yan, yung sinasabi nila dati. Oy, safe and effective yan. Hindi mo pwedeng questionin. Pero hindi yung ba napansin, bakit may waiver kung safe and effective? Kung totoo pala. Diba? Uutang pala. Yeah, uutang pala or i-recruit ka pala. Uy, meron tayo, i-share ko sa'yo kasi naawa ko sa'yo eh. Para may extra income ka. Open-minded ka ba? Mag-coffee tayo. Yung pala, bibentahan ka ng life insurance. Dahil delikado yung bakulan dahil walang protection. Yun nga eh. Yun siguro yung kicker doon eh, yung waiver. If it's safe and effective, bakit may waiver? Gusto ko happy ka lang. Yan, Jed Bautista. Yan yung mga nakakatakot naman. Parang sobrang bait nito, di ba? Gusto ko maging masaya ka. Gusto ko masenso ka. Mga ganyan. Yung mga buladas eh. 'Di ba? Medyo magdududa ka talaga. 'Di ba parang pag may bago kang kakilala, tapos masyadong friendly. Okay man. Last time 'di ba nagpunta tayo sa sa Colorado, may nakatabi kami sa train. May nakatabi. Very friendly talaga. Very friendly. Kasi, uy, ganyan. Tapos kinukuha na yung phone number namin, ganyan, pati email. Tapos tinatanong ako kung ano nga ba? Sabi ko, vlogger ako eh. Nakakatawa eh. Sabi ko, nagbablog ako eh. Tapos sinearch niya ako sa internet. Jason, ano nga sabi niya? Jason Derulo ba? Is this you? Sabi ko, hindi ako yan. Jason Derulo, sinearch niya eh. Ay, nakakatawa lang. Kaya huwag kayo magtitiwala. No? Meron pa ako, palagi ko to hindi ko to makakalimutan, guys. Nung baby pa yung panganay ko 23 years old na, no. Pero nung baby siya, nandiyan kami sa Legazpi, Albay, magsisimba kami. De karga ko siya, no. Tapos edi na kami ng ostia. So nagkatingin na kami ni miss ko, paano tayo to eh, may mga gamit pa. Yung katabi na yung matanda, nag-offer na siya daw kakarga ng anak ko. Buti napaisip ako, di ba? Paano may pagkakatiwala yung anak mo? Kahit split second, hindi ko gagawin. Pero, hindi ko makalimutan yon kasi yun yung mga what if na scenario naglalaro sa isip ko eh. What if, pinagkatiwala, siya daw mabait, siya daw kakarga ng anak ko. Hindi pwede. Di ba? Pang mga motivational speaker, datingan. Yeah. Yung isang sikat na e-wallet, Dre, ang daming natuwa doon, di ba? Ngayon, naniningil na ng convenience fee. Nagpapaloan na rin. Itong turok ang naglabas sa atin sa pandemya. Nako. Kaya yan, yung ganyang linyahan, yan din ang gagamitin nila o ginagamit nila ngayon sa peratusis. Parehas na parehas. Wala na sila maisip na ibang sakit eh.
kailangan kasi yung sakit napaka-common, 'di ba? To the point na pag nagsalta sila, walang kukontra. Totoo naman may mga inuubo naman talaga eh. Pero totoo ba na peratusis yan, di ba? Putin, bistado na bata rin ng mga kabal dahil maglalabas ng bakulam sa cancer, dapat pangalan niya tanggalin yung P para sa bagay. Kaya nga sabi ko guys, no, mahirap magtiwala sa mga world leaders or mga politiko natin. Yeah, reaction ko kay Putin, no. Hindi pwede yung suporta natin is hanggang sa huli kahit may makita na tayong mali ginagawa. 'Di ba? GCash, dami na nabilog. Nako, nagulat nga ako sa Pilipinas, no, parang naging ano na yung GCash na, GCash na lang, yan. Cash is king, no? Ibig sabihin, wag yung ano, kasi malayo ako eh. Okay? Cash is king. Wag natin pabayaan mawala yung cash. No? Ano pa? Yeah, may pinost ako na ano no, yung post na nakuha ko yun sa sarcasm page na yung pag-unfriend is one of the best decisions I made. Yeah, guys, no, ano lang, pagka may mga friend kayo sa FB na sa tingin nyo hinihila lang kayo pababa, downer. Yan friend nyo na lang, wag na kayong makapag-argue. Wag na kayong makapag-argue kasi inner peace is more important. And salamat sa pag-join sa akin, yung mga pagdiskusyon, walang pikunan. Syempre, para sa akin guys, no, nothing is absolute unless ikaw mismo gumawa or nag-experiment ka, may pruweba ka. Oh? 'Di ba? Hindi pwede, wag mo sa akin i-gamiting argument yung napanood mo sa TikTok. Nainis lang ako initially, no, yung sa mga kumukontra doon sa mga pinost ko about the eclipse. Ako mismo, nag-drive ako ng pagkalayo-layo, na-experience ko with my eyes, and then sinabi ko sa inyo na hindi lahat napipick up ng camera, no? Hindi lahat mapipick up ng camera yung experience, saka yung makikita mo, no? And ako, yeah, member din niya si Putin ng WFD, ko alam kung member rin pa siya hanggang ngayon. Hindi natin alam, unless, maganda ano yan magandang i-vlog yan yung regarding sa cancer. Meron ako naisip paano kasi naalala nyo ba yung yung I Am Legend? Yung sa opening ng I Am Legend, yung doktor doon, although movie lang to, i-analyze nyo, parehas na parehas kasi. Yung doktor doon, diba, tuwang-tuwa siya, sabi niya, na-discover ko na yung gamot sa cancer, ganyan. Tapos sabi, ano yung success rate? 99.9%, tuwan-tuwa siya. And then after a few years, naging creatures, naging zombies na yung mga in-injection na niya. Sabi nga 50% nag-turn to monsters, tapos kinain nila yung the rest na 50% na hindi nag-turn. Kahit science fiction yon, ini-imagine ko yung yung acting ng doktor na talagang eto na yung magsasalba sa humanity. And yet, ang daming naniwala, ang daming nagpa-ganon. Yun ang nangyari. So maganda. Kaya nga sabi ko, tignan nyo yung mga movies, no? May mga clues yung mga mangyayari sa atin. Hindi kasi yata nila pinapakinggan yung sinasabi mo about it. Sabi mo, I am not praying for something to happen. Yeah, I'm not praying for something to happen. Ang maging di ba sabi ko, palagi ko naman inano sa inyo na maging handa lang. Dahil hindi natin alam. Sabi ko sa inyo, dapat maging humble kayo na hindi lahat alam nyo. Hindi lahat alam natin. No? May nakikita tayo sa Facebook, sa TikTok, mga Reels. Pero don't assume na yun na yung katotohanan. 'Di ba? Unless ikaw mismo mag-experiment ka, pakita nyo ito. Or mag-invento ka ng device. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, umattend ako ng eclipse. Hinabol talaga namin, pinunta namin. Pakahirap kami, gumastos kami. To the point na Monday yun, di ba? Sabi ko sa inyo, Tuesday. Wala, nakahiga lang ako dahil sobrang pagod ko. Pagod kasi nag-uwian lang kami. No? And yet, sasabihin sa'yo na, hindi naman totoo yung eclipse eh. Ano lang yan eh.
tinakpan lang yan ng NASA, ng CERN. Yung CERN nasa Switzerland, no? Layo-layo. So, based on what? Para sa akin, based on what? Paano mo nasabi yan? Dahil sa TikTok, yung mga reels sa FB. Sumpa ang magkaroon ng, it is both a gift and a curse. That is true. Sa mga bagay na hindi saklaw ng pag-iisip ng mga regular na tao. Yeah, yung guys, yung awareness, yung judgment, yung logical reasoning, it's both a gift and a curse. Kasi pagtsatsagaan mo yung mga tanga nakakabisit Eclipse or not, mahirap yung handa kaysa hindi ka handa. Mahirap yung kailangan mo pala tapos wala ka naman. That is true, guys. Yun ang palaging motto ko, di ba? Don't assume. No? And then, sabi nga, ngayon, minamak yung iba. Sabi, nag-survive ako ng pang fifth na rapture na ba to? Kasi sabi nila, mag-rapture na. Well, sabi ko, di ba? Hindi natin alam. No? Hindi natin pwedeng i-discount yung sinasabi ng prophecy ng mga nag-aaral ng mga ganyan. Kasi malay nyo, baka na-delay lang. Kasi hindi naman natin alam sino ba talaga nakakaalam ng totoo. Di ba? Si Madam Auring nga, hindi naman pala totoong manghuhula yun. Ano yung mga EDC mo nung Eclipse Day? Panoorin mo yung video ko! Di mo pa napanood. Yan, nandito sa FB tsaka sa YouTube. Jose Rizal Adventures. Dinala ko yung quick response kit ko. Ginawa ko ng video yun Yung isang bag ko, punong-puno, may mga bala, kutsilyo, MMP. Yung MMP ko na may compensator, may flashlight. Tapos nagdala akong AR-15. Tapos ilang magazines, nagdala ako. Bakit? Kasi sabi sa akin, may nagsabi comment, sir, delikado yan, huwag kayong pupunta dyan sa Eclipse kasi baka mag-turn yung mga tao, lalo na may mga betchin, ganyan. Hindi, sabi ko, wala namang mawawala kung magdadala ako. Bakit? Unang-una, nasa batas dito, di ba? Allowed kang magdala. O, ba't di ka magdadala? Di ba? Allowed kang mag-carry. Ba't di ka magdadala? No? Tapos, sabi ko, dahil malayo, more than 3 hours 3.5 hours And, paano kung nagkaroon nga ng kaguluhan? Di ba? Sabi ko sa sarili ko, if I need to shoot my way home, yung kailangan mo makipagbarilan para makauwi ka, kailangan mo ng tool, di ba? To shoot your way out, di ba? So, yun, panahon na yung video ko, dinaanan ko lang nagdala ko ng AR-15, tsaka Yung si Rudy Baldwin, manghuhula din yan. Napapanood ko yan palagi, si Rudy Baldwin. No? It's up to you, pero mukhang yung mga sinasabi niya mukhang nagkakatotoo. Nag-stock din ako ng dilata and ready to eat. Pati pagkain. Kasi hindi natin alam, baka na-delay. And hindi lang yun yung since time immemorial on record na pag nag-eclipse yan nga, may mga sakuna like earthquake. Yun ang delikado. Delikado earthquake. Paano kung abutan ka kung saan? Wala kang pagkain, wala kang stocks, wala kang supply. Diba? Nakasurvive ako pang malawakan psyops in the history. Survive. Hindi din kasi sabi sa Bible na darating ang Diyos sa oras na hindi natin inaasahan. Okay. Yeah. Marami nagano. Pero, di ba, anong moral lesson? Just be prepared. No? Prepared ka physically, may mga stocks ka, and spiritually. Prepared ka. No? Pag prepared ka kasi, wala kang kinatatakutan Di ba? Ready ka Importante, ready lang. Hindi yung mahirap mangyayari, tapos hindi ka ready. Kung baliktarin mo yung sitwasyon, may nangyari, tapos hindi ka ready. Yung mga atheists, doon pa lang natuto magdasal. Di ba? I-research pa lang nila yung dasal. Di ba? Mahirap. Kesa ready ka. Hindi lang physically ready, pati spiritually ready. Mentally ready. No? Na, ibig sabihin mentally ready, hindi kayong basta magpapanik. And then, you have to accept the fact, dahil human beings tayo, we are perfectly imperfect. No? May mga bagay na ang psyops is safe and effective. Exactly, always prepared. May mga bagay, mentally prepared ka, and spiritually prepared. Dapat you have to accept the fact, dahil mga imperfect beings tayo, kahit we are created in the likeness of a perfect being, copy lang tayo, hindi tayo original. No? So, i-accept nyo na may mga bagay na wala sa control natin.
may mga bagay na magkakamali tayo, na bagay na akala natin ganito, hindi pala. So, dapat mentally prepared ka sa mga ganon. Huwag kang magpapanik. Make peace with yourself and your loved ones. Dapat palagi. And live your life. So, that's it guys. Tatapusin ko na. Mahaba na to. 1 hour 54 minutes. Napasarap yung kwentuhan. So, salamat. Salamat sa pag-join sa akin bago kayo matulog dyan sa Pilipinas. And dito naman, good morning dito. No? Spiritually ready at mentally accept the fact na ang preparation may limit. Example, kapag nag-explode ang araw, wala kahit gaano yeah. Kaya dapat Kimian, true, sir. Yeah. So, dapat alam natin yung limits natin. No? Alam natin yung limits natin. And yung preparation, hindi yan natatapos dahil nakabili ka ng bunker, nakabili ka ng tangke. Hindi, merong dapat spiritually, mentally prepared ka. Kasi, isingit ko lang, no? Kasama sa ina-analyze ko. Alam nyo, first love ko talaga, BS Psych eh. Ina-analyze ko, no? Pag ako kaya, kunyari, nagkaroon na apocalypse, no? You don't want to be with a person na bigla na lang masisira ang ulo, no? Example, yung mga movies na nagtago sa bunker, tapos bigla na lang may magbubukas ng pinto dahil nagpapanik. Ayaw mo nang ganun. So, dapat mentally prepared ka, no? And then, that's it. Yan. Salamat ulit. Salamat. Ako rin, salamat din sa exchange of ideas. And imagine niyo guys, magto 2 hours tayo na nag-exchange ng ideas, walang bashing, walang awayan. Dapat civil lang. Kung hindi kayo nag-agree, then so be it. You can always tune out or click the X button. Kung nag-agree kayo, then share with us your opinions, your ideas. No? Hindi lahat tama sinasabi natin. Pero maganda nag-exchange kasi diyan lumalawak yung natin. Huwag nating isara yung isip natin na, ito lang alam ko, ito lang yung napanood ko eh. Hindi ako maniniwala dyan. So, ganun talaga. Yan, tama. Thank you sa time. See you next time. Bye.